May na-discover na naman po mga kababayan yung Commission on Audit na kahindik-hindik sa paggastos ng confidential funds ni Inday. Lumalabas mga kababayan, hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan po sa pera ang ating Vice Presidente. Masyadong makati ang kamay. Kumakati lagi mga kababayan ang kamay. Yung tawag dito sa amin, hindi makati yung kamay, mahaba ang kamay. Alaba ang kamot. Pag alaba ang kamot mga kababayan, delikado. Mahaba ang kamay. Pag may nagkikitang kwarta mga kababayan, di ba? Talagang hindi pwede ito maging presidente po. Delikado. Malamang mabangkra po ang ating bansa. Matulad tayo sa anong bansa yun na bankrupt? Sri Lanka. Bankrupt mga kababayan. Ito yung balita ngayon, galing sa Impact Leadership. COA flags almost half of OBP's 500 million confidential fund is spent in 7 months. Kung yung 125 million 11 days, half mga kababayan ng 500 million na confidential funds nalulon for 7 months lang, ubos. Matindi. Ganun tumira si Inday. Pagdating po sa pera ng bayan, confidential funds. Kaya galit na galit po pag tinatanong. At ayaw mag-take oath na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pag ang isang tao ayaw mag-take oath na magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang, ang ibig sabihin niyan, lahat ng sasabihin niya, kasinungalingan. Kung halimbawa mapilitan siya na magsalita, kasinungalingan yung sasabihin. So hindi mo mapagkakatiwalaan po si Inday. Pag nagsalita si Inday po na hindi sinumpaan, huwag kayong maniniwala. Every statement po ni Inday, kaduda-duda. Lalo na po yung tatay. Mana sa tatay. Sabi po ni Congressman Zambales 1st District Congressman J. Conggon, we are seeing a disturbing pattern of misuse or mismanagement of government funds. Pag sinabi mong disturbing po, ang ibig sabihin, nakakatakot makahawak ng kwarta. Ito pong si Inday, worrying. Pag sinabi mong worrying, problematic po. Hindi mo talaga pwedeng pagtiwalaan na makahawak ng kwarta. Ayan po, umabot sa 337 million ng paggastos ni Inday ng confidential funds ang plinag po ng Commission on Audit. It is a pattern of fund mismanagement. Maling paggamit ng pondo ng ating gobyerno po. Kaya sabi po ni Congressman Conggon, Vice President Sara Duterte has to stop avoiding scrutiny and directly address the Filipino people by providing a clear explanation of her office handling of confidential funds. So sabi po niya, over 237 million ng 500 million Inday, questionable po yung paggamit. He noted that the 73 million disallowed by COA is only the beginning of what appears to be a broader issue of fund mismanagement with an additional 164 million flag in Audit Observation Memorandum or AOMs ng Commission on Audit. Matindi po, mga kababayan.
Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit po si Inday binawalan niya yung kanyang mga chief of office ng kanyang mga satellite offices ng Office of the Vice President. Inimbitahan yung mga chief of office niya sa mga satellite offices over the country. Kasama yung dito sa amin, hindi pinapunta ni Inday. At yung statement ni Inday, baliktad. Ako niya yung inutusan. Siya yung inutusan ng kanyang mga tauhan na mag-represent sa kanila. Yan yung sabi ni Inday nang pumunta sa Kongreso. After na magpalabas ng kanyang statement, maya-maya umalis. At hindi siya, mga kababayan, nanumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan. So ang ibig sabihin, yung statement niyang pinalabas doon, hindi man totoo yun. Hindi niya pinanumpaan, mga kababayan, sa harap ng Congress. Ang nanumpa lang po, yung other resource persons na inimbita ng Congress, yung mga taga-kuwa, ayun. Handa yung mga taga-kuwa na magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero si Inday po, hindi po tumayo. Question po. Wala man na niya sa rules ninyo ng guest niya, resource person, kailangang manumpa. Ganon katindi. Pinagbigyan na lang po, mga kababayan ng Congress, pero sabi po ni Congressman Chua, it will not be anya a president. Kumbaga, pinagbigyan lang po respeto anya sa opisina ng Vice Presidente. Pero lahat anya sakop ng panunumpa. Kailangan mag-take oath anya. Nang sasabihin ninyo dito, pawang katotohanan lamang. Ngayon, si Nueva Ecija 1st District Representative Maika Swansing summarized COA's finding during the deliberation on the OBP's proposed 2 billion 2.37 billion 2.037 billion budget ng Office of the Vice President for next year. Ngayon, nirekomenda ng House Committee na gawin na lang 733 million yung budget ni Inday. Yung 733 million, mga kababayan, mas mataas pa nga ito kaysa sa budget noong 2022 ni Leni Robredo. Kaya sabi po ni Konggon, kailangan na niya ang full accountability from the Vice President, citing seriousness of the COA's findings and the public's right to know how taxpayer money is being spent. Tama po, may karapatan po natin na mga mamamayang Pilipino na malaman paano ginastos ni Inday yung pera ng bayan. Umiinit ang ulo ni Inday pag tinatanong kung paano niya ginasto yung hindi niya pera. Arrogante pa po. Saan ka nakakita, mga kababayan? Siya na yung humihingi, siya pa yung galit. Kaya napareact po si Arnold Clavio. Sabi ni Arnold Clavio po, humihingi ng pondo, siya pang mayabang. Ngayon lang ako nakakita ng isang government official na nakikipag banggaan sa mga kinatawan ng taong bayan. Kayo ba, kapag humihingi kayo ng baon sa inyong magulang, ikaw pa ba ang mayabang o magmamalaki? Komento ng veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Bratinela nga. Spoil po ng magulang. Hindi naturuan ng tama. Kasi sabi ko nga po, wala mang ituturong tama yung magulang. Yung magulang dati manamali. Yung magulang masama din yung ugali. So ano pang yung mamanain ng ng anak sa magulang? Yung magulang wala ding modo. O diba? Walang good manners. Kaya yung mga anak, ganun lahat. Walang good manners. Kaya yung mga fans nila, mga followers,
Hindi ninyo napapansin? Yan ang mga bashers ko dito. Pari-pariya sa amo nila, masasama ang ugali, mga walang mudo. So sabi dito sa balita po, the audit revealed that the Office of the Vice President spent 500 million in CIF over 209 days, averaging 2.4 million per day. Significant amounts were allocated for purchase of information totaling to 14 million in December 2022 and 42 million across 2023. Additional funds went toward payment of rewards, surveillance activities, and operational costs such as supplies and safe house rentals. Hindi may paliwanag po ni Inday kung ano yung pinurchase na information. Bakit ganon ka mahal? Sino-sino yung nagbigay ng information? Ano nung uri ng information yung binigay para bayaran ng milyon-milyon? O di ba mga kababayan? Alam na kung saan napunta. Sabi dito, disbursements of 73.3 million pesos in December 2022 were disallowed, with funds spent on goods, medicines, and equipment flagged as inappropriate uses of the CIF. Hindi man dapat yun po ginagamitan ng confidential funds, yung purchase ng medicines at saka po equipment. Yun ang nasa report ni Inday. Kaya po, napakalaki yung kanyang pananagutan sa Congress. Kaya may rason yung Congress na tapyasan yung kanyang budget kasi hindi po mapagkakatiwalaan si Inday na humawak ng malaking pera. Dapat kay Inday po, zero budget. Tama? O kung hindi, mga kababayan, dapat kay Inday, hindi po nagtatrabaho sa gobyerno kasi ayaw niya ng accountability. Transparency in accountability. Ayaw na niya ng ganon. O di wag siyang magtrabaho sa gobyerno. May option naman po siya. Yan problema, gustong-gusto niyang magtrabaho sa gobyerno, pero ayaw niyang sumunod sa rules. Dapat ang rules, sila yung gumagawa. Sarili niyang rules ang dapat masunod. May ganon. Yan sabi po ni One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, makikita mo anya ang broader pattern ng maling paggamit or mismanagement of public funds ng Office of the Vice President. Sabi po niya, lawmakers, sabi po niya, at saka yung iba pang mga lawmakers, that the Vice President must provide transparency and clarity in light of the COA's findings. The House Committee on Good Government and Public Accountability is continuing its investigation into the matter. So kahit hindi pa mag-attend si Inday ng mga hearing sa Congress, kakalkalin at kakalkalin po ng mga congressmen itong paggamit ng pondo ni Inday kasi mandato yan ng Kongreso. They have that power of the purse. At trabaho nila na pangalagaan po ang pondo ng bayan. Kaya dapat, sabi ng mga congressmen, tigilan na ni Inday ang pagiging o pag-aasal pusit. Squid tactics. Stop squid tactics. Sabi po ng mga congressmen kay Inday, nakipag-meet na po si Inday kay Leni Robredo. Pumunta sa bahay ni Leni Robredo matapos niyang lait-laitin si Leni Robredo na fake BP daw. Ito po yung balita. Davao City Mayor Sara Duterte calls Vice President Leni Robredo a fake VP and alleges that there was massive fraud during the 2016 elections where her father also won as president. In a statement, the younger Duterte says she is facing an electoral protest for massive fraud during the 2016 elections. Her honesty has been questioned since day one of her term as vice president. She is not called fake VP for no reason. This comes after Robredo made a statement that those who are not honest should not run for public office. The statement was a response to Duterte saying during a Hugpong ng Pagbabago rally that everybody lies, honesty should not be an issue.
The electoral protest filed against Robredo by Bongbong Marcos is still undergoing recount before the Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal. The Court of Appeals, or CA, Ayan po. Pagkatapos, may kapal pa si Inday ng pagmumuka na pumunta kay Leni. Matapos awayin niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at tumiwalay sa unit team. Ganon mga kababayan. Kaya sabi po ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, yung pagbisita niya sa Naga City ni Inday ay isang squid tactic to distract Filipinos from the office of the Vice President's alleged irregular spending history since 2022. While the visit is described as personal and not political, we must remain vigilant and focused on the more significant issue at hand, which is holding Vice President Duterte accountable for the 125 million in confidential funds spent over just 11 days in 2022, sabi po ni Castro. So sabi po niya, we should not be sidetracked by these maneuvers. The public deserves transparency and accountability, particularly on matters involving public funds. The question surrounding the use of these confidential funds must be addressed and clarified. Since she's already gone to Naga Anya, BP Duterte might as well emulate former BP Robredo in facing the budgetary briefing and plenary deliberations of the Office of the Vice President Budget. Tama nga naman mga kababayan. Di ikaw anya Mr. Maravillas, ano yung basa mo sa pagpunta ni Inday kay Leni Robredo? That is a clear political maneuver po. Naghanap siya ng kakampi sa taong nilait-lait niya. Ano pa man ang ibig sabihin nun? Di ba? O ngayon, sabi ng mga kakamping, iba-iba yung reaksyon ng mga kakamping. Si Trillanes na imbirna. Galit si Trillanes. Pero si Kiko Pangilinan po, sabi ni Kiko, wag na niya ninyong palakihin. Tatakbo kasing senador si Kiko. Umaasa siguro na baka isupport siya ng mga DDS. Pag nag-alyado mga kababayan yung Duterte, makipag-alyado sa kakamping, yung ibang kakamping po, kahit daw sumama si Leni Robredo, makipag-alyansa kay Inday Sara, hindi man sila sasama. Galit talaga sila sa mga Duterte. So, ang makukuha lang ni Inday na kakampi si Leni Robredo. At malamang yung mga taga-Naga na supporters ni Leni Robredo, hindi man niya makuha. Di ba? Ayan si Inday po. Sa Piña Francia Fiesta, sabi diyan, Dedma Inaga. Hindi man siya pinapansin, nagkikipagsiksikan din sa mga tao. Hindi man siya pinapansin po. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.